SB11 o Solid Block 11 ng minority, kumpirmadong madadagdagan ng isang boto pa mula sa majority at nakakagulat kung sino ang boboto. Ang tanong ay, magiging 12-11 na ba at babaliktad na ba ang baraha ng majority sa minority at minority sa majority? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang bagong balasahan, SB11 umaksyon para kay Gatchalian at Cayetano. Ano? Iboboto si Gatchalian kontra sa sarili? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mateo 12 verse 25. Ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Akala ng marami ay tuluyan nang hihina ang boses ng minorya sa Senado matapos ang naganap na balasahan na nagluklok kay Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11. Akala natin dahil sa sunod-sunod na krisis mula sa mga putukan, lockdown, hanggang sa paghahanap sa isang mambabatas na umiiwas sa ICC, ay mananatiling nakatutok ang buong kapulungan sa depensa ng kasalukuyang pamunuan. Pero sa isang sorpresang diskarte na hango sa pangalan ng sikat na P-pop group, formal lang ipinakilala ng minorya ang kanilang sarili bilang ang SB11 o Solid Block 11 na may iisang layunin ngayon na isulong si Senator Sherwin Win Gatchalian bilang susunod na pinuno ng Senado. The 11-member Solid Senate Minority Bloc wants Senator Win Gatchalian as Senate President. That's according to Senator Kiko Pangilinan. Narinig niyo ba ang naging opisyal na pahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan ukol sa planong ito? Hayagan kasi na kinumpirma ni Pangilinan na buo ang suporta ng 11 miyembro ng minorya para kay Gatchalian dahil sa naging kakayahan nito sa pagprotekta sa pampublikong pondo noong deliberasyon ng 2026 national budget. Pero bakit nga ba sinasabing naninilikado at maaring madagdagan ng boto ang block na ito mula sa mismong mayorya? Dahil kamakailan, maging ang kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano ay nagpahiwatig na maaari niyang iboto si Gatchalian na kung sakaling magkatotoo ay magiging 12 na ang boto pabor sa pagpapalit ng liderato kontra sa natitirang 11 ng kasalukuyang paksyon. Ang tanong ay, kung sakali man na iboboto si Gatchalian, ay iboboto niya rin kaya ang kanyang sarili at hindi susundin ang nakagisnan na iboboto ang kalaban? Therefore, ang matematika ng kapangyarihan sa Senado ay mabilis na nagbabago habang lumalawak ang reformang isinusulong ng bagong grupong ito. Portado ng Solid Block 11 o SB11 si Senator Sherwin Gatchalian para maging Senate President. Ay kay Senator Kiko Pangilinan, napatunay ni Gatchalian na kaya niyang protektahan ang pera ng bayan matapos panguna ng deliberasyon para sa 2026 national budget. Iginit din ni Pangilinan na may sapat na kakayahan, katangian at prinsipyo si Gatchalian para gawing reform-oriented ang Senado. Nagsabi rin anya si Senate President Alan Peter Cayetano na maaari niyang suportahan si Gatchalian bilang SP. Akala ng iba ay seryosong politikal na estratehiya ang pinagmulan ng naging pahayag ni Cayetano ukol sa pagboto kay Gatchalian. Pero kung babalikan ang opisyal na talaan ng sesyon noong May 20, ang mga salitang "I might vote for him one day" ay binitawan lamang ni Cayetano bilang isang biro sa plenaryo. Senator Win is the only one laughing at my "I might vote for him one day." Bagaman nagmula sa isang magaan na eksena ang biro na ito, ay mabilis na sinakyan at ginamit na basehan ng minorya upang ipakita na maging ang kasalukuyang pinuno ay nakikita ang potensyal ng mambabatas. Therefore, sa isang kapulungan kung saan ang bawat araw ay tila isang test of survival para sa liderato, ang anumang biro sa floor ay agad na naging seryosong bala para sa nagbabadyang balasahan. Habang ang chismis at tensyon ay patuloy na naglalagay sa mga senador at mamamahayag, sa matinding pag-aabang ang solidong puwersa ng 11 mamabatas ay unti-unti nang naglalatag ng alternatibong pamunuan.
Halos 2 linggo matapos ang Senate coup na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa isang pahayag na gusto ng minority bloc na tinawag niyang SB11 o Solid Block 11 na maging bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Noong 1 linggo pa lumulutang ang pangalan ni Gatchalian na maging bagong Senate President. Habang ang Senado ay patuloy na humarap sa mga matitinding legal na hamon at usapin ng obstruction mula sa labas, ang panloob na estruktura naman nito ay patuloy na nayayanig sa usapin ng numero. Akala mo ba ay mananatiling tahimik ang SB11 matapos ang nakaraang kudeta sa liderato? Pero habang ang mga pirma at alyansa ay formal nang pinag-uusapan sa likod ng plenaryo, ang tanong na lang na naiiwan ay ito: sa oras na maging formal ang mosyon para sa panibagong halalan, totohanin ba ni SP Alan Peter Cayetano ang kanyang biro na iboto si Senator Sherwin Gatchalian o paninindigan ng mayorya ang kanilang hanay upang harangin ang puwersa ng Solid Block 11? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagmamasid natin sa takbo ng mga boto, numero at mga alyansa sa loob ng Senado, malinaw nating makikita na ang tiwala at posisyon sa mundong ito ay nakadepende lamang sa pabago-bagong ihip ng hangin. Ang taong kakampi mo sa isang biro ngayon ay maaari maging bahagi ng grupong magpapababa sa iyo bukas, at ang mga upuan ng kapangyarihan ay walang permanenteng nagmamayari. Ipinapakita lamang nito na ang pag-asa sa sistema at numero ng tao ay palagi may kalakip na kawal ng katiyakan. Pero may isang tanging boto at pasya na hindi kailanman magpapago, hindi madadaya ng alyansa at hindi nakabatay sa political na interes: ang pagpili sa ating Panginoon Hesus. Sa Kanya, kapag ikaw ay naging bahagi ng Kanyang kaharian, ikaw ay kabilang sa isang solid block na hindi kailanman mababawasan, mayayanig o matatalo ng anumang krisis sa mundo. Kung ikaw ay napapagod sa magulong laro ng buhay at naghahangad ng isang permanenteng kakampi na tapat hanggang sa wakas, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng iyong buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Awit 118 verses 8-9. Mas mabuting mangubli sa Panginoon kaysa sa maglagak ng tiwala sa tao. Mas mabuting mangubli sa Panginoon kaysa sa maglagak ng tiwala sa mga prinsipe. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang mga alyansa at numero sa mundong ito ay madaling magbago at puno ng pansamantalang interes. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa paghahanap ng kasiguruhan sa mga tao o posisyon. Tinatanggap po namin kayo bilang aming personal na tagapagligtas at aming Panginoon. Ikaw ang maging pinuno ng aming buhay at ang permanenteng lakas na hindi kami iiwan o ipagpapalit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at alagaan ang mga liderato ng aming bansa at lahat ng mamayang Pilipino at lahat ng tao sa mundo, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.